Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Napagtanto ni Abbot Sujing ang bigat ng sitwasyon at mapait na nagkomento, kaya binigyan kayo ng Great Void Temple ng Asher Fall Fragment para patayin ako. Dahil wala nang itatago, umamin si Suya, ano kung ginawa nila? Kaming tatlo ay labis na nag-alay sa Heaven Chosen Temple. Kung sumali ang templo sa Great Void Temple, hindi namin katatakutan ang aming buhay, ngunit pinili mong sumuko sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, galit na sinampal ni Sujing si Suya sa mukha. Sinusubukang pigilan ang kanyang galit, ipinaliwanag niya, sa palagay mo ba'y labis na mapagbigay ang Great Void Temple? Si Abbot Kung Yuan ng Great Void Temple ay nagsasanay ng demonyong Zen at nabaliw na. Sa panlabas, mukha siyang isang matuwid na monghe, ngunit sa katotohanan, siya ay masama, kinakain ng mahalagang enerhiya at paglilinang ng iba. Dahil hindi makapaniwala sa mga salita ni Sujing, nagprotesta si Suya, kalokohan. Nakita ko ang gintong katawan ni Master Kung Yuan na nagliliwanag ng integridad, hindi yun maaaring peke. Bamantong hininga ng malamig si Sujing at sinipa si Suya, matigas ang ulo mong hanggal. Paumanhin po, Lord G, usaping pamilya ito. Kapag natapos na ito, personal kong haharapin ang dalawang ito at magbibigay ng kasiya siyang paliwanag sa inyo. Tumango si Lasho at pagkatapos ay bumaling kay Sufan, ibinigay ba sa iyo ang Asher Fall Fragment ng Great Void Temple? Kinumpirma ni Sufan na oo. Alam mo ba kung nasaan ang iba pang Asher Fall Fragments ngayon? Nang inag sa takot si Sufan at dahil hindi naglakas loob na magtago ng impormasyon, tapat niyang inamin na hindi niya alam ang kinaroroonan ng iba pang Asher Fall Fragments. Pinag-isipan ito ni Lasho at nagpas siyang huwag ng magpumilit, na pagtantong si Sufan ay isang maliit na figure na malamang na walang ganoong kaalaman. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si CIU Honor, Master, masyadong mahina ang mga monghe na iyon. Hindi ko man lang nagamit ang buo kong lakas bago sila bumagsak. Umiling si Lasho, ang mga monghe ay nasa Brahmasi realm lamang. Akmang magbibigay siya ng sarkastikong komento ngunit naalala niyang siya mismo ay nasa Brahmasi realm lamang na may 8 channels, kaya pinigilan niya ang sarili. Lumitaw ang mga notifikasyon para sa pagkatalo ng 3 target sa 9 Heavens Divinity Tribulation Realm, na nagbigay sa kanya ng kabuoang 3,000 merit points. Bumalik si Ming Shuren at Duan Muxing mula sa kanilang labanan at tumango si Lasho ng may kasiyahan sa kanilang pagganap. Namangha ang mga monghe ng Heaven Chosen Temple kay Lasho at sa kanyang mga disipulo. Sa kabila ng kanilang unang takot, nakaramdam sila ng katiyakan. Sino ang nagsasabing hindi maaaring makamit ng mga demonyo ang pagkabuda? Sino ang nagsasabing likas na masama ang mga demonyo? Nasaksihan lamang natin ang demonic ancestor master na nagpapakita ng gintong katawan ni Buddha. Labis na nagpapasalamat, pinangunahan ni Abbot Sujing ang templo sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Salamat po, Lord G, sa inyong tulong. Isang sabay-sabay na koro ng 1,000 disipulo ang umalangaw-ngaw, yumuyuko ng sabay-sabay. Salamat po, Lord G, sa inyong tulong. Nakatanggap si Lasho ng notifikasyon para sa The Devout Worship of 982 People, na nagbigay sa kanya ng 9,820 merit points. Medyo nagulat siya, ang 1,000 mahihinang boses, na hindi malinaw sa simula, ay nagsama sa isang malakas at tumutunog na koro, na naglalaman ng isang hindi mailarawang aura ng pag-asa. Pagkatapos makaligtas sa isang kalamidad, sa paglingon, tila tama ang aking unang pagpili. Itinaas ang kanyang kamay, sumenya si Lasho kay Sujing, tama na ang mga salita. Mabilis na naunawaan ni Sujing at nagsimulang ayusin ang pagkuha ng Black Magnolia. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa Mahavira Hall. Sumusunod sa likuran ng kanyang guro, muling nagsimulang bamola si Zhu Honggang, Master, ang pagpapakita ninyo ng gintong katawan ni Buddha ay tunay na nakapagbukas ng isipan para sa inyong disipulo, at ang Great Fearless Seal na iyon, walang kapantay sa langit at lupa. Dahil walang interes sa pambabala ni Zhu Honggang, kinuha ni Lasho ang Black Magnolia na dinala ng isang monghe at iniabot ito kay CIU Honor.
Isang notifikasyon ang nagpaalam sa kanya sa pagkumpleto ng Black Magnolia Retrieval Task, kasama ang gantimpalang 1,500 merit points. Labis na natuwa si CIU Honor sa Black Magnolia sa kanyang kamay at tahimik na nanumpa. Labis na nahirapan si Master upang makuha ito para sa akin, para lamang tulungan akong buksan ang aking energy sea. Mag-aaral akong mabuti at hindi ko siya bibiguin. Nakatikom ang mga kamay sa panalangin, magalang na nagsalita si Abbot Sujing, bilang pinuno ng Heaven Chosen Temple, handa akong pangunahan ang lahat ng mga disipulo na sumuko sa Evil Sky Pavilion. Umiling si Lasho bilang tugon, ang demonyo ay hindi Buddha, hindi na kailangan ang ganoong kilos. Nakita niya ang kasalukuyang estado ng Heaven Chosen Temple bilang mahina, si Sujing ay malubhang nasugatan at malamang na hindi agad makakabawi. Ang mga nakababatang monghe ay hindi pa handa para sa mahahalagang responsibilidad, at ang pagtataksil ni Nasuya, Sufan, at Suai ay nagdagdag pa sa kanilang mga problema. Para kay Lasho, ang mga monghe na ito ay hindi gaanong makakatulong sa Evil Sky Pavilion. Nag-aalalang nagpahayag si Sujing ng kanyang mga pangamba tungkol sa paghihiganti ng Great Void Temple, lalo na dahil natalo sila sa pagkakataong ito. Tiniyak sa kanya ni Lasho, dahil wala na ang 4 na banal na monghe ng Great Void Temple, si Kung Yuan na lamang ang nananatiling malaking banta. Siya ay labis na maingat at malamang na hindi na muling susugod sa lalong madaling panahon. Tumango si Sujing, tinatanggap ang pananaw ni Lasho, "Salamat po, Lord G, sa inyong payo. Hanggat hindi sila babalik sa maikling panahon, marami akong paraan upang makatakas sa panganib." Pagkatapos ng talakayan, tumayo si Lasho upang umalis sa bulwagan. Dali-daling sumigaw si Zhu Honggang, "Balik na tayo sa ating pavilion." Medyo iniis kay Zhu Honggang, bumulong-bulong si Ming Shiren, simula nang bumalik si Old Eighth, pakiramdam ko'y nakatagpo ko na ang aking katapat sa ilang aspeto. Talagang mahilig kang bamola, hindi ba? Hindi ka kumikilos na parang disipulo ng Evil Sky Pavilion, nakakahiya ka, kapatid. Master, pakiusap, maghintay kayo. Ihahanda ko agad ang lumilipad na karwahe at titiyakin ang maayos na paglalakbay. Di nagtagal, ang lahat ay nakasakay na sa cloud-piercing flying chariot. Habang nakatingin si Lasho kay Sujing, nagbigay siya ng huling payo. Kahit hindi na kailangan pang sumuko sa atin ang Heaven Chosen Temple, ang mga pangyayari ngayong araw ay haantong sa, hindi ba ninyo pinag-isipan ang mga kahihinatnan ng hindi makatayo sa mundo ng paglilinang dahil sa mga bulong-bulungan na ito? Bumantong hininga ng malalim si Abbot Sujing pagkatapos ng pagsubok na ito, napagtanto ko na ang ganoong makamundong alalahanin ay hindi na mahalaga. Mula ngayon, atras ang Heaven Chosen Temple sa mundo at magpo-focus sa nakahiwalay na paglilinang. Tumango si Lasho bilang pag-unawa at nanatiling tahimik. Sa kanyang senadoryas, agad na mananyebra ni Ming Shiren ang cloud-piercing flying chariot, dahan-daang umaakyat sa himpapawid. Habang pinapanood nilang lumayo ang lumilipad na karwahe, umawit si Sujing ng isang Buddhist mantra na nakatikom ang kanyang mga kamay, pinamumunuan ng halos 1,000 disipulo sa pagbigkas ng mga kasulatan. Ang matunog na tunog ng kanilang pag-awit sa harap ng Mahavira Hall ay isa ring malalim na pagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa Evil Sky Pavilion. Samantala, isang ama at anak na nanunood sa eksena ang lumayo pagkatapos marinig ang gayong nakapagbibigay inspirasyong mga kasulatan. "Bigla akong nakaramdam ng pagnanais na maging isang monghe," sabi ng anak. "Sa wakas ay nagkamalay ka na, anak ko. Tara na, sabay nating gagawin." Sagot ng kanyang ama. Mabilis na bumalik ang cloud-piercing flying chariot sa Evil Sky Pavilion sa loob ng 1 oras. Sa kanyang pribadong silid, sabik na sinuri ni Lasho ang mga nakuha mula sa paglalakbay. Kasama na ngayon sa inventaryo ang Asher Fall Fragment, at ang kanyang merit points ay umabot sa mahigit 29,000. Nasasayahang naisip niya, ang debotong pagsamba ng mga disipulo ng Heaven Chosen Temple ay nagbigay ng mas maraming gantimpala kaysa sa pagtalo sa 4 na banal na monghe. Bagamat hindi pa sapat ang mga merit points na ito upang ibalik ako sa aking rurok, malaki ang kanilang pagbuti mula sa dati. Paano ko kaya ito gagastusin?
Pagkatapos kong bilhin ang 7-star soul transfer ang avatar sa halagang 15,000 points, mayroon pa akong 14,000 na natitira. Subukan ko kaya ang aking swerte sa ilang draws. Gayunpaman, pagkatapos subukan ang kanyang swerte, nanlungo si Lasho sa mesa sa pagkadismaya. Marahil ito ang balanse ng buhay, isang pagkatalo pagkatapos ng isang malaking panalo, 60 pagtatangka, 3,000 merit points ang nasayang, at wala ni isang tama. Mas mabuti na lang ang swerte sa susunod. Well, sanay na ako. Pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili at tumigil sa pagsusugal. Sa halip ay piniling bilhin ang 7-star soul transfer ang avatar mula sa tindahan. Pagkatapos kumpirmahin ang paggamit nito, isang bugzo ng mahalagang enerhiya ang bumaha sa kanyang energy center, nakahawig ng isang alon na pumupuno sa isang reservoir. Sa labas ng Evil Sky Pavilion, patuloy na damaloy at nagsama ang enerhiya, na bumubuo ng isang kahangahangang tanawin na katulad ng isang buntot ng paboril na bumubukad. Napansin ang pangyayaring ito, mausisang nagkomento si Zhu Honggang kay Ming Shiren, "Kapatid, tingnan mo. May umaangat sa Divine Court Realm." Si Ming Shiren, na sanay na sa ganoong mga tanawin, ay tiniyak sa kanya, "Huwag kang mag-alala, master lang natin iyan." Madalas niyang ginagawa iyan. Si Zhu Honggang, sa kabila ng kanyang mga pagdududa sa kanyang puso, ay hindi maiwasang isipin ang nangyari sa Heaven Chosen Temple. Naalala niya ang eksena kung saan tinalo ng kanyang guro ang 4 na dakilang banal na monghe sa isang galaw lamang at hindi na naglakas loob pang magsalita. Ika-4 na nakatatandang kapatid, kailan ka binigyan ni Master ng armas? Gusto mo bang makita ito? Habang inilalabas ang kanyang armas, ang Separation Hook. Napuno ng inggit ang mga mata ni Zhu Honggang, labis kong hinahangad na magkaroon ng disenteng armas na tulad niyan. Hindi ba't mayroon ka ng precious Zen robe? Tama, ikaw8 na kababatang kapatid. Halika, magsanay tayo. Sabi ni Ming Shiren at pagkatapos ay hinayla siya patungo sa likod ng bundok. Ika-4 na nakatatandang kapatid, huwag kang ang magbiro. Nasa Divine Court Realm pa lang ako, paano ako magiging katapat mo sa 9 Heavens Divinity Tribulation Realm? Aray, kapatid, masakit iyan. Samantala, sa isang lihim na silid, nararamdaman ng mga energy meridians na dinidilig ng isang makapangyarihang puwersa, huminga siya ng malalim at tumanggo ng may kasiyahan. Naabot na niya ang pamantayan ng Divine Court Realm, ang realm ng paghubog ng landas. Sa kasamaang palad, hindi tumaas ang haba ng buhay sa pagbuti ng paglilinang. Ang kanyang kasalukuyang haba ng buhay ay 5,955 araw na lamang ang natitira. Binubuksan ang item shop, bumili siya ng reversal card. Pagkatapos gamitin ito, tumaas ang kanyang haba ng buhay sa 6,255 araw, katumbas ng mahigit 17 taon. Hindi masyadong kapansin-pansin ang pagbabago, ang 17 taon ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa isang milenyo. Pagkatapos ay sinuri ni Lasho ang Asher Fall Fragment, isang labis na matalim na piraso ng isang armas. Maaaring ito ay isang fragment lamang, ngunit mayroon itong nakakatakot na katangian ng madaling paghiwa sa proteksyon na enerhiya, halos isang nakamamatay na armas. Si Jitian daw ay dating may 8 piraso ngunit itinuring niya itong walang silbi at itinapon. Ang mga ito ay halos entry-level Earth tier lamang ang kalidad, hindi gaanong kahanga-hanga para kay Lasho. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system task, kolektahin ang 8 Asher Fall Fragments. Nang makita ito, nawalan ng imek si Lasho. Paano niya makukumpleto ang gawaing ito? Ang paghahanap sa Asher Fall Fragments ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Habang nagmumuni-muni si Lasho, umabot sa kanyang pandinig ang nag-aalalang boses ni Xiaoyu, "Master." Maliit na nakababatang kapatid, siya. Ano na naman? Nagdudulot na naman ba siya ng gulo? Hindi, pagkatapos niyang makuha ang Black Magnolia, kinain niya ang parehong talulot. Ngayon ay tila hindi matatag ang kanyang kondisyon. Pumunta na si Ninang Junior Sister doon, dapat patatagin ng kanyang Asher Seed Tide Birth Technique ang mga katangiang panggamot.
Nang marinig ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Lasho, talagang hindi pa nadadali ng batang ito ang mga bagay-bagay para sa kanyang master.